Mga kababayan, pakinggan po natin itong naging buwelta or banat ni General Torre sa mga pambubuling ginawa sa kanya ni Mayor Baste Duterte. Dito po, inisa-isa po niya yung mga hamon na ginawa ni Mayor Baste Duterte at saka yung mga salitang binitawan ni Mayor Baste na may tema ng pagbabanta. Inisa-isa po ni General Torre yung mga bagay na yon at ipapaliwanag niya kung paano niya hinarap, no? Kung paano niya ipinakita na hindi po siya natatakot kay Mayor Baste, na siya po ay handa, no? Pero dito rin ipapaliwanag ni General Torre kung anong mga naging reaksyon at mga naging response, no? Mga ginawang aksyon ni Baste Duterte nung pinalagan na ni General Torre yung mga hamon at mga salitang binitawan ni Baste kay General Torre. Ito po si General Torre, pakinggan po natin mga kababayan. Sir, sabi mo kanina, police should not allow themselves to be bullied. Tapos sabi mo, we stood up to the bully and the bully ran away. Salamat Alfred sa tanong na yan na naman. It will give me another opportunity to clarify that. Pero talagang sa totoo lang, this is, we've been bullied. I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa nung regional director ako ng Davao, sabi sasampalin ako. Bakit? Kasi dahil meron akong gustong gawing 3-minute response, hindi siya naniniwala doon. Actually, then a few days later, during the Kadayawan Festival, I made it a point na pumunta. Pumunta ako sa Kadayawan, sa send-off ng Kadayawan Festival Forces. Doon ginawa yon sa DCPO, Davao City Police Office. Nakipag-lunch ako dahil alauna yung Kadayawan Festival na yun na send-off. Andun ang lahat ng mga puwersa at siya ang guest of honor supposedly. Bigla na lang ang pinapunta niya si Colonel Sumagaysay. So, really, nothing happened, no clarifications were made. So, kasi gusto ko lang naman siya makita at maklarify kung anong gusto niya ba talagang mangyari para malaman kung ano ang pwede namin makapagtrabaho kami makapagtrabaho kami ng together. That was even before Kibuloy and that was even before the Kibuloy incident. So, wala nangyari. And then, during the Kibuloy saga, dumating si Senator Bato doon at nagkandak ng hearing. Nakita kami sa City Hall naman. I would have approached him going to the restroom. Umiwas naman siya. Ayaw niya rin ako makausap, ayaw niya rin ako makaharap at makalapit sa akin. So, and now, here is again another threat. And now that I'm the chief of the Philippine National Police, kung hindi ko naman kasal, sabihin nila, duwag ako. Di ba? Yun naman nasasabihin na kasunod nun eh. So once and for all, dapat tundukan na natin to. Pinalampas ko siya sa sinabi niya sampalin ako. Because all I said is, threat is one thing and doing it is altogether another. Natuwa na yata siya na ibuli tayo in public na ganon. Right now, I am representing na. May mga nagreklamo na talaga, ng ICC ang reklamo, tinanggal ang humanity ng ating mga kababayan. Sabihin natin adik yung rehabilitation centers eh. Tanggalin, sarado natin lahat ng rehabilitation centers ba ganyan? Barilin na lang natin lahat ng mga adik. Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang adik ha. Pero ang mga yan, may proseso ang batas para sa kanila. Hulihin natin, kulong natin, i-rehab natin kung kinakailangan. Sa mga nagbebenta naman ng droga, wala tayong patawad dyan. There's no compromise with that. Huhulihin natin yan. Pag lumaban, gagawin natin ang ating dapat gawin under Article 11 of the Revised Penal Code. Pero hindi naman ako papayag na may mga tao dyan na gumagala na nakabonet, naka-helmet at namamaril na lang ng kung sino-sino. Kung sino lang ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun because that's not within the ambit of the law. At hindi nga maamin yan ngayon ng mga taong inakusahan natin. Lahat sila ngayon dyan. Pag inakusahan natin, imbestigahan, mag-invoke na ngayon ng right to remain silent at mag-invoke ng right against self-incrimination. Hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at
tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman ako binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga may iitim. Hindi po pwede yan. So again, sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang totoo sa kanyang mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Para po sa akin, very well said, General Torre. Maganda po yung sinabi niya at tama po yung sinabi niya. Especially nung sinabi niya na he stood up against the bully and the bully ran away. No? Yun naman po talaga yung nakita natin kay Basti Duterte. Hindi lamang po kay Baste, pati po kay dating Pangulong Duterte. Anong ginawa niya sa mga taong tumitindig at lumalaban sa mga maling polisiya ni dating Pangulong Duterte? Yung mga nag-oppose sa kanya, si Trillanes, si Maria Ressa, si De Lima. Anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Lahat ng mga yon nakatikim po ng kaso. No? Gustong ipakulong. Nagtagumpay lang silang ipakulong si De Lima. Si Trillanes at saka si Maria Ressa, hindi nila nagawang maipakulong ng mahabang panahon. Pero yun po yung nangyari in my opinion, ginamit ng Administrasyon Duterte yung kanyang kapangyarihan para ipakulong ang kanyang mga kritiko. Para po sa akin, pambubuli yun. No? Si dating Pangulong Duterte, marami ring hamon na ginawa. Kay Carbonell, if I'm not mistaken, kay Carpio, kay Trillanes. Pero lahat, wala siyang tinupad. Yun ngang jet ski niya Yung jet ski niya, hindi niya rin tinupad. No? Kaya, kitang-kita po natin na sinasabi nga ng mga netizen, like father, like son. Pareho po, no? Nagmana sa tatay. Hindi kayang tuparin ang mga hamon. Hanggang salita lamang. At according po kay General Torre, sa pagkakaunawa ko, yun po yung karakteristik or ugali ng isang bully. Yung bully, magaling lang sa salita, pero kapag andyan na, nahamunin mo, nagawin na, wala, hindi sisipot. Kung ano-ano ng kondisyon, alibay, palusot, ang sasabihin, para lamang makalusot, para lamang makaligtas sa sarili nilang hamon. Hindi po ba mga kababayan? So, very well said po yung sinabi ni General Torre. Nung panahon nga po nila, no, yung mga naninindigan sa kanila ay talaga namang nagipet, in my opinion. Unfortunately ngayon, na hindi na sila ang nakaupo at hindi sila naghahari-harian, pero feeling nila sila pa rin yung makapangyarihan, may mga tao na handang tumindig laban sa kanila. Ayan, si General Torre at saka si Attorney Claire Castro, na kayang lumaban sa mga sinasabi nila, palaban, no? Pakinggan po natin itong sasabihin ni Ma'am Janet Bernabe dahil talaga namang ito po ay tagos sa puso at totoong-totoo, real talk. Pakinggan po natin. Dati, nung si Digong ang presidente at si Leni Robredo yung vice-presidente, grabe ang paninira ni Digong. Nakisyo, abogada ka, hindi mo alam. May boyfriend, lutang, kung ano-anong pinagsasabi. Parang hindi lalaki kung magsalita. Ngayon naman, nabaligtad. Si Inday naman ang naninira sa presidente, no? Abogada yan. Ibig sabihin, nasa Duterte ang problema. Diba? Oh, mag-ama. I agree. Nag-agree po ako kay Ma'am Janet Bernabe dahil totoo naman po yung sinabi niya. Noong time ni dating Pangulong Duterte, grabe pong pambabastos, pambabalahura. Sinabihan pa nga niya si VP Leni noon, si VP Leni Robredo na mamatay ka na. Yun po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte kay former VP Leni. Talagang sobrang tagos, no? Pambabastos, kung ano-ano pang-iintriga ang sinasabi. And ngayon nakikita po natin, yun naman po yung ginagawa ng anak niya na si VP Sara kay PBBM. Ang nakita kong common or similar kay PBBM at kay Mayor Leni Robredo, hindi po sila gumagante sa salitaan, hindi po sila lumalaban ng balahuraan or bastusan. Hindi po sila nakikipagbangayan or nakikipag-away ng yung tipong unprofessional, immature, na parang mga bata, hindi po sila pumapatol sa ganun. And for me, that's a good thing. That's a good thing na hindi mo pinapakita sa bully na bababa ka sa level nila. Para po sa akin, tama yun. Hindi po yun sign ng kahinaan or sinasabing kaduwagan. Yun po ay pagiging matatag at pagiging malakas dahil kaya po nilang deadmahin ang kabastusan. At para po sa akin, mabuting ugali yon, no? May mga nagsasabi kasi,
Although minsan ako po nakakaramdam din ako ng frustration na sabi ko, bakit hindi man lang magsalita si PBBM, ano? Nauunawaan ko yan mga kababayan at nauunawaan ko po kung minsan na nakakaramdam kayo ng frustration na parang hindi man lang po lumalaban, ano? Pero tignan po natin yung bigger picture, no? Wala pong mapapala ang Pilipinas. Wala pong mapapala ang mga Pilipino kung papatulan mo ang pambabastos, pambabalahura at pagpapakalat nila ng kasinungalingan para lamang makapanira. Hindi po sila magiging productive bilang mga leader, si PBBM at si Mayor Leni Robredo. Nung si Mayor Leni Robredo ay VP, hindi naman niya pinatulan ang pamimersonal ni dating Pangulong Duterte at ng mga vloggers nila, ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, hindi pinatulan ni Mayor Leni. Ganon din po si PBBM, hindi po mapatol kasi hindi po productive. Pero, hindi ibig sabihin, wala nang tao na titindig laban sa kanila. Nung time ni VP Leni, wala pong lumalaban nun eh. Pero ngayon, time ni PBBM, medyo iba na. Lumalaban, naninindigan, at umu-oppose si Atty. Claire Castro at si General Torre. And para sa akin, very good yon mga kababayan. Pero huwag po natin pilitin si PBBM na lumaban. Hindi po niya bababa ang sarili niya sa ganung level, mga kababayan. Hindi po nakakabuti sa Pilipinas yon kapag pumatol siya sa walang kwentang mga pinagsasabi. No? Kaya nga po, refreshing at napakasarap sa pakiramdam na makita yung naging sona ni PBBM na, alam mo yun, wala kang naririnig na mura, wala kang naririnig na joke, wala kang naririnig na mga immature na statement, wala kang naririnig na pambabastos, no? Hindi toxic, decente, formal, matured, at sineseryoso ang bawat sasabihin sa mga Pilipino. So na yun nag-uulat ka sa mga Pilipino, sineseryoso mo. No? Mapa-negative man or positive yung sasabihin mo, hindi mo hahaluan ito ng kalokohan. And napakasarap sa pakiramdam na manood ng ganung sona. Na tinatrato na disente at nararespeto ang mga Pilipino. Huwag na tayong maglokohan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tuwan-tuwa sila sa ganung style na puro kalokohan, mura, sa mga speech niya, hindi lamang sa SONA, pambabastos ang maririnig mo. Pati nga yung Panginoon. Anong sinabi niya sa Panginoon? Hindi po ba mga kababayan? Kaya ngayon, refreshing po, ang sarap sa pakiramdam na makapanood na may Pangulo na nag-uulat ng maayos, desente, formal at professional sa mga Pilipino. At sana po magtuloy-tuloy na ito. Sana po magtuloy-tuloy na tayo sa ganitong sistema na desente. Wala namang pong masama sa pagiging desente. Dinimonize lang po nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang salitang desente. Dinimonize po. Bakit? Dahil gusto nila na i-glorify ang kabastusan at ang mga disrespect. Gusto nila iangat yon at ibinaba nila ang salitang desente. So, nasa sa inyo mga kababayan kung ibabalik nyo pa sistemang puro kabastusan, murahan, na makikita mo maka-China naman pala. So, thankful din po ako kay PNP Chief General Torre dahil hindi na po niya papatulan, tutuldukan na niya at hindi na po niya papansinin kasi ginawa naman na po niya ang lahat para pagbigyan ng mga hamon ni Mayor Baste. Pero talaga namang nakita po natin, sinasabi nga po ng taong bayan, nagpakita ng kaduwagan si Mayor Baste. Parang nang bully lamang, tatawaging unggoy, manlalait, mangungutya, tapos magbabanta, tapos maghahamon, pero hindi naman pala kayang i-execute, Kaya tinuldukan na ni General Torre. Tama yan, Wag na siyang bumaba sa ganung uri ng level na talaga namang walang sense, Nag-aaksaya lamang po sa oras. So mga kababayan, kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga ibinahagi ni General Torre? At sa katotohanan, sa nakikita natin, sabi nga ni Ma'am Janet Bernabe, ang problema po talaga sila Sila yung mga bully, sila yung mga panghamon, sila yung mga mapang-intriga at nambabastos. Ng time ni VP Leni, ganun ang ginawa ni dating Pangulong Duterte kay VP Leni. Ngayon naman si VP Sara, ang dami rin sinasabi kay PBBM. Kaya nga hindi ko po masisi si Secretary Larry Gadon nung sinasabi niya, bakit ganun ang Supreme Court? Nung si Secretary Larry Gadon, may mga nabitawang salita na hindi maganda, dinisbar. Pero bakit si VP Sara? Nanuntok ng sheriff. Ang daming binitawang salita na hindi maganda, may pagbabanta pa sa Pangulo, pero hindi nila madisbar-disbar. Hindi madisbar ng Supreme Court.
Ano pang ginawa nila? Naprotektahan pa nila si VP Sara sa impeachment trial. Lahat sila naprotektahan si VP Sara na mag-undergo ng impeachment trial. Na-deprive ang mga Pilipino na malaman ang katotohanan, na makita ang mga ebidensya at marinig ang mga testimonya. Napagkaitan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan. Salamat po sa panonood mga kababayan. Sana po ay makapagbigay kayo ng inyong opinion sa comment section. Malike niyo ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.